Tuloy po ang balitaan sa unang balita, kahong-kahong sex toys at peking impotence pills nasamsam ng mga otoridad ng salakay ng isang mall sa Maynila. Narito ang report ni JP Soriano. Napasugod ang mga otoridad sa ilang Chinese drugstore sa isang mall sa Binondo, Maynila. Dito raw kasi nakabili ang kanilang asset ng mga sex toy at peking impotence pills na patagong ibinebenta. Ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila ang pagbebenta ng sex toys at ang mga gamot na di otorisado ng Food and Drug Administration. Kinumpiska ang sandamakmak na sex toys. Umalma naman ang nagpakilalang may-ari ng tindahan. Kumuha ka ng karton, Pero nang paliwanagan siya ng otoridad, Bawal. Bawal. Ha? Sunod ayaw. agad din naman siyang sumama. Pati ang katiwala na inimbitahan din ng pulisya, napaiyak na lang nang isinama. Kaong-kaong sex toys at mga tabletang kamukha ng isang kilalang tatak na impotence pills ang nakuha. Tinatayang aabot sa 30,000 piso ang halaga nito. Ordinance 7780 na pinagbabawal ang pagbebenta ng mga pornographic materials. Wala na sa bangketa, sa mall naman yata nagpupuntahan, kaya tuloy-tuloy ang kampanya. Tumagi naman magbigay ng panik ang sinasabi nagtitinda ng sex toys. Pinag-iingat ng Manila City at ang publiko sa pagbili at paggamit ng mga itinitindang sex toys at peking impotence pills dahil maaaring peligro ito sa kalusugan. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Mga estudyanteng nananawagan ng reforma sa edukasyon sa Chile, nagbihis superhero at isang pamilya inanod ng rumaragasang baha sa India. Yan at iba pa sa ating balitang abroad. Sa trahedya na uwi ang dapat sana'y isang masayang picnic ng isang pamilya sa India. Ito'y matapos silang anuri ng rumaragasang baha. Ayon sa ulat, isang miyembro ng pamilya ang nahulog sa baha, dahilan para lumusong din ang 4 niyang kaanak. Natagpuan na ang bangkay ng 3 sa mga biktima, habang patuloy na hinahanap ang 2 iba pa. Hindi ito maagang Halloween costume party. Ito ang kilos protesta ng mga estudyante sa Chile para manawagan ng reforma sa sistema ng edukasyon. Sa halip na magmarcha, magsigawan at makipagbalyahan, nagkantahan at nagsayawan ang mga kabataan. Ang pakulong ito, naisip daw ng mga estudyante para mabigyan ng atensyon ang kanilang ipinaglalaban nang hindi humahantong sa karahasan ang kanilang protesta. Sa una, magtataka ka kung bakit sa gitna ng tag-init sa Japan, heto't naka-jacket pa ang mga residenteng ito. Hindi ordinaryong jacket ang suot nila. Ang mga ito ay may built-in electric fans. Bawat jacket ay may 2 electric fan na konektado sa isang battery pack. Pwedeng kontrolin ang lakas ng hangin mula sa mga fan. Bawat jacket ay nagkakahalaga ng $150 o mahigit 6,000 pesos. Pero sulit na raw ito dahil bukod sa nakakatanggal ng init, mas kaunting enerhiya lang ang nakokonsumo nito kumpara sa air conditioner. Sa London, tinapunan ng foam pie ang Australian-born media mogul na si Rupert Murdoch sa kanyang pagdalo sa parliamentary hearing kaugnay sa umano'y phone hacking sa pag-aari niyang British tabloid na News of the World. Agad namang rumesbak ang asawa niyang si Wendy Deng at sila pa kang umatake. Naaresto rin ng realista. Ayon sa mga alegasyon, hinak umano ng dyaryo ang telepono ng ilang celebrity, politiko, sundalo, British royal family at maging pamilya ng crime victims. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Showbiz balita na tayo. Narito na si Luan D. Luan! Thanks, Egan. Kasunod po ng kanyang pagganap bilang Hermione Granger sa phenomenal movie series na Harry Potter, isa na namang bigating movie project ang naghihintay kay Emma Watson. From spellcasting Hermione, gagampanan naman niya si Belle, ang lead role para sa movie adaptation ng Beauty and the Beast. Si Guillermo del Toro ang nakatakdang mag-direct ng nasabing project. Sa ngayon ay wala pang masyadong details na inilalabas tungkol dito. Pero bago ang Beauty and the Beast, magiging busy muna si Emma sa 2 pang pelikula, ang My Week with Marilyn at ang The Perks of Being a Wallflower. Patikim pa lang yan ang aking mga showbiz balita. Marami po sa aking pagbabalik. Diyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa isang bus sa Quirino Highway sa Quezon City.
At American National patay sa motorcycle accident sa Ilocos Norte. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.